Hi guys! Praise be Jesus and Mary. So, pasensya na kayo, no, kung sinisipon ako ngayon kasi inaatake ako ng aking rhinitis. So, yun, sobrang tagal ko ding hindi nakapag-content ng kwentong buhay ng mga banal para sa inyong lahat. Parang, except doon sa kwentong buhay ng mga banal sa Kwaresma, yung kwentong buhay ng mga banal ko na hindi pang Kwaresma, napakatagal na nung huli. Actually, hindi ko na siya matandaan kung kailan. And itong request na ito, na kwentong buhay ni San Basilio Magno, hindi ko na makita yung comment nung bata na yon, pero alam ko mapapanood mo to. So, ito na yun, bunso. Pasensya ka na kung sobrang natagalan yung kwentong buhay ni San Basilio Magno. So, I have here the kwento of San Basilio Magno. Wow, the kwento. Konyo yan. De, charot lang. So, ayun, I have the kwento of San Basilio Magno dito, tapos babasahin ko na lang siya sa inyo, no? So, ipinanganak daw si San Basilio Magno noong taong 330. Grabe, 330 pa. Noong taong 330 pa. Eh, anong taon na ngayon, guys? 2023 na. Going 2024 na tayo. So, sobrang tagal na nung pinanganak si San Basilio Magno. Tapos, 10 silang magkakapatid at 3 silang naging obispo at naging santo. Grabe, no? Parang ano kaya feeling ng ganun, no? Yung magkakapatid kayo, tapos naging obispo kayong 3, tapos kayong 3 naging santo. Paano pala yung magiging feeling, or naging feeling ng parents nila, na 3 sa 10 anak nila ay naging santo? Sila, syempre si San Basilio, si San Gregorio de Nisa, at San Pedro de Sebaste. So, 3 silang magkakapatid sa 10 na naging obispo at naging santo. Pati ang kanyang lola na si Macrina daw, at ang kanyang mga magulang, at ang kanyang ate ay itinuturing din na mga santo. Sinasabi din dito na matapos daw mabinyagan si San Basilio, ay siya ay naging ermitanyo, yung isang taong namumuhay mag-isa upang manalangin. Grabe, no? So, after niya mabinyagan, naging ermitanyo siya. Naging obispo siya noong taong 370 at naging tagapagtanggol ng pananampalataya natin laban sa mga Arians. Yung mga Arians ay yung mga hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Then, pagkamatay daw ni Atanasio o ni San Atanasio, ang masugid na kalaban ng mga Arians, si San Basilio ang naging pangunahing tagapagtaguyod ng tamang katuruan nating mga Katoliko. Lalo na ukol sa Santissima Trinidad o yung Banal na Santatlo at sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Namatay si San Basilio noong January 1, 379 at kinilala siya bilang isa sa mga 4 na pantas ng simbahan sa silangan. And ang kapistahan po ni San Basilio Magno ay tuwing January 2, at siya ay patron ng mga tauhan ng ospital, ng edukasyon, at ng mga liturgists. So that's the story of San Basilio Magno, no? Feeling ko that's 1/4 or 1/8 pa lang nung story niya. So nag-highlight lang ako ng konti. So yon, if you have a request, no, comment nyo lang po yan sa ating comment section. And yon, thank you for watching, guys. Bye!